Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Lunes na naman! Alas 4:01. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Panibagong linggo, panibagong Lunes. Ngayon po ay good news. Holiday Monday! Huling araw po ngayon ng long weekend natin. Ngayon po ay araw ng mga bayani on National Heroes Day. Huling Lunes sa buwan na Agosto 2025. Yan po ay August 25. Kaya naman, narito mga headlines. Pinoy Gising! LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging bagyo. Pinoy Gising! Kaya na nabanggit ko sa pasimula, National Heroes Day, ginugunita ngayong araw sa bansa. Pinoy Gising! Opisyalis ng DPWH na sangkot sa maanomalyang flood control. Nagpahinga ng 2 araw, flood control pa pala nag-uusapan. Yung mga opisyalis na sangkot po sa mga maanomalyang flood control projects, very good! Sinibak na sa pwesto! Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, bagyong Isang. Yun po yung nakaraang bagyo, yung dumaang bagyo sa ating bansa, tatama na sa Vietnam. Pinoy Gising! Sa sports, Heidelin Diaz nakapagtapos ng panibagong kurso sa kolehiyo. Pinoy Gising! Eto, mga motorista natin, pakinggan niya maigi ha, punuan na ang jeep pero nagsasakay pa rin si Manong driver. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na nami-misdiagnose ang mga heart disease sa mga kababaihan dahil sa gender inequality? Pati ba naman sa sakit may discrimination? Alamin natin, patunayan mamaya. Let's prove it! Pinoy Gising! Comelec, maniningil na ng voters registration fee. Huy, makinggan nyo maigi kasi alam ko wala eh. Pero tiga natin kung ito ba at kumpirmahin. I-verify natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo ng ating showbiz news, Marian Rivera wagi sa 73rd FAMAS Awards 2025. Pinoy Gising! At Kylie Charet Piolo Pascual nagsama sa isang action movie. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! We go hide away in daylight. Monday. Go undercover, wait up the sun. Alesso and Toblo. Secret side in plain sight. Chill and steady lang tayo sa araw ng Lunes. Everyday people do everyday Ganyan po mga tugtugan ni Gil John Reyes ang aming panibagong audio tech pagka Lunes sa madaling araw. Ang problema, pumipiyok pa, nagbibinata on air. Okay na sana eh. Matutugso na kita dyan sa problema. Ang problema, sabay pumiyok ka pa. Ito ang problema kay George. Nanawagan po siya ngayon. De, joke lang. Pinanawagan only rin, pinapanawagan mo pagdating dito eh, no? Ang problema, actually, magaganda yung mga tugtog niya. Ang problema, ito problema pa rin, Daniel. Bakit hindi siya DJ ng home radio? Ayun, dapat ginagawang DJ itong si Paren Daniel eh. Sir Braggy, baka naman ha. Ayan, taso pare. Good vibes, Monday morning!
Kahit na nabasa ko doon sa headline, flood control, good vibes pa rin. Dahil karamihan sa ating mga kababayan ngayon ay tulog pa. Yun yung totoo ha. Karamihan sa ating mga kababayan ngayon ay logto pa. Karamihan sa ating mga kababayan ngayon nasa probinsya pa. Karamihan sa ating mga kababayan ngayon gusto nilang sulitin ang isang dagdag na araw ng pahinga. Yung iba sa kanila kasama ng DOL o yung tinatawag na Department of Leave. Hindi, wala tayong tinatawag na Department of Leave. Dahil talaga nag-invento naman panibagong grupo. Ito po yung mga kababayan natin na biglang nag-VL. Nagbigla ang leave no nakaraang Friday. Pero okay lang ho yun. Kung kayo naman ay may leave credits, tandaan ho ninyo, karapatan nyo ho ang mag-leave, ha? Karapatan ho ninyo magpahinga, magbakasyon kung kinakailangan. Karapatan ho ninyong enjoyin lahat ng dapat ninyong enjoyin sa inyong mga buhay-buhay para naman kayo ay relax, steady, and smooth on a Monday. Bagamat, meron tayong motivation bukod sa long weekend ngayon. May isa pa tayong motivation. Alam niyo kung ano motivation natin? Sa araw ng Huwebes ng hapon, sahod na! Oy! Ang lakas ko mag-declare. Akala mo, taga-accounting department ako no? Thursday o Friday, malamang sa malamang yung karamihan Friday, matatanggap na po ninyo ang inyong pinaka-aasam na paycheck ng katapusan dahil ang 31 ay natapat na araw ng Sunday. At pagkatapos nun, yung Monday, paring Daniel, tandaan nyo to, yung Monday next week, ikasan ninyo yung nagtatago, ha? Ikasan niya yung nagtatago, siya gagamitin natin sa Lunes ng umaga, ha? Yung nagtatago pagka January hanggang July, hanggang August, pakikitain na, palulutangin na natin ng next Monday. O, kung alam niyo na kung ano yung ibig sabihin, alam niyo na siguro, nagagets na siguro ng mga nakikinig sa atin na, ano kasi sabi na itong mamang to, palutang-lutang daw yung mamang kakanta daw sa Monday. Abangan po ninyo yun. Ang magandang gawin doon ay inaabangan kung lilitaw na ba talaga siya o hindi. Pero ngayon, ang i-enjoy po nating holiday ay National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani. Kaya nga ang kanta is Heroes, no? We go hide away in daylight. Kaya yan ang ating pambungad na, parang Sunday, no? Pambungad na awit sa umagang itech. Sa umagang itouch ng 25 ng Agosto 2025. Oy, larga na nga tayo sa oras na 8 minutos makalipas sa alas 4 na magandang holiday Monday morning. Ayun, no. Sir, sige. Sige, kaya ko yan. Sige. Ang ginagawa ko ngayon ay tumitingin sa prompter. Sige, noted yan. Noted. Eto yon. Okay, sige, eto. Ayan, diyan ka daw muna sa gilid, ha? Mamaya ka na. Talaga sinabi, okay. Okay. Wag daw muna to. Oo, sino ba to? Ay, tama. Tama yun na, tama yun na hila ko, ha? Sure kayo dito, ha? Oo. Sige. Ayan, okay. Ayan po si Bambam na nakapula ngayon. Akala ko birthday niya, pero hindi niya pala birthday. Mag-i-intro na ako. Ito na, 9 na minuto na. Makalipas po ang alas 4 na ng magandang holiday Monday morning. Sumasain nyo na. Sumasain nyo palagi. At sumahatin lahat ang Monday. Panibagong Monday edition ng Pinoy Gising on a holiday Monday. Sana po ay na-enjoy ninyo ang inyong Saturday at Sunday. Pero kung hindi naman, pwede nyo pang ituloy ang pag-i-enjoy ninyo hanggang sa araw na ito dahil wala pong pasok. Regular working holiday. Kaya para sa ating lahat, it's double pay! Sa lahat po naman pumasok ngayon, double pay po dapat ay bayad sa inyo ng mga employer. Kaya i-check nyo yan maigi kung kailan po pasok yung mga isasahod ninyo dahil sa cut-off na to. Dahil nung Thursday, Ninoy Aquino Day, that's 30%. Special non-working. Ngayon naman is a regular working holiday, kaya double pay. Kaya yung iba dyan, aga-agahan ninyo pumasok para mas malaki ang chances of double pay. Dire-diretso pong balitaan at kulitan pagsasaluhan natin hanggang 6 in the morning. Minus muna po si Mima, si Flying A today. Pero humahabol na ng takbo si Main Barreto. Ako po muna nyo kasama, Daryl Justin. Pinoy Gising! Eto na paring Gil John, dako na tayo sa nagigising at nambubulabog na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! O dito muna tayo sa usaping lagay ng panahon. Lagay ng panahon. Tiga natin kung may pinaka-latest na sa pag-asa monitoring natin. Kasi may LPA pa rin pong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. O ito na nga, speaking of the LPA, kanina o ngayong alas 4 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 400 kilometro, 400 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte. Ang good news po ngayon dito,
Kung kahapon o kagabi ata ay mataas pa o may katamtamang tsansa pa ito. Nung hapon, meron pa itong mataas na tsansa nung 4 p.m. update. Mataas pa yung tsansa na maging bagyo itong LPA. Ngayong nung alas 10 ng gabi, may katamtamang tsansa. Ngayong 4 o'clock, ang dala nating good news ay mababa na po ang tsansa na itong LPA sa may bandang Mindanao area ay mabuo bilang isang ganap na bagyo. Kaya may enjoy ho natin ang ating week this week dahil pag ito ay mababa na ang tsansa, hindi na natin nakikita na magiging bagyo pa. Pero hindi po tinatanggal ang pag-asa ang pagkakataon na ito ay magiging isang ganap na tropical depression o bagyo. Maaasahan po ngayon ang Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Quezon ang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot po ng LPA, habang sa Zamboanga Peninsula naman, Occidental Mindoro at Palawan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot po ng southwest monsoon. Habang sa Metro Manila at sa dalalabing bahagi ng bansa, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms, dulot po ng mga localized thunderstorms. Asahan pong sisikat ang araw mamayang alas 5:44 ng morning. Bagamat may LPA, manatili pa rin po nakatutok sa DWIZ at Radio Channel 23 at maging sa aming mga digital platforms para sa latest sa lagay ng panahon. Pinoy Gising! Gising! 12 minutos na po, 12 minutes makalipas ang alas 4 ng Monday morning, sinibak na sa pwesto si Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal ng District Engineering Office kasabay ng inilabas na show cause orders laban sa mga ito. Habang inilipat naman ng kalihim ang hepe ng Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office na si Isabelo Valero sa DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office. Binigang diin ni Secretary Bonoan na pananagutin ang mga opisyal at kawani ng DPWH na mapapatunayang responsable sa mga substandard o ghost flood control projects at tiniyak na kakasuhan sila. Pinoy Gising! What's up? Welcome back! Bakit voice yung partner ko dito? Ha? Hindi ko alam. Hindi, kasi nakataas! Oo. Holiday na holiday. Pinagpapang... Si Anjo kasi takbo ng takbo eh. Morning, partner. Morning. Ay, Stripes Day today. Yeah, oo nga eh. On a holiday ah. Yeah. Sandali, tama ba yung binigay ko sa'yo? Ewan May ko, pinalitan 4 sila to. ng 4. 4 Yan ata, tama. Hindi kasi dalawa, may piinan na sila. Ha? Ayan, feeling ko yan yun. Sabi nila ito yung palitan eh. Hindi ko alam ko yan yung yan yung luma. Umikli. Oo, umikli ako. Di ba, tama ba ako? Umikli ba? Umikli ba o dapat tumaba? Kasi nagbabasa ako, nag-mix and match na ako dito eh. Dito yan? Mahaba, maiksi. Si Anjo, ano ba dapat? Mahaba o maiksi? Left or right? Left or right? Ano daw? Left or right? Left. Yung maiksi. Okay. Tama nga ng abot Lino ng mata tayo. Huwag ka malupit yan, nag-newscast na ng weekend yan. I saw it. Magandang umaga. Kamusta ang Sabado Linggo? Okay naman. Lumabas na siya. Lumabas na siya. Oo. Oh, that's good. That's Sana- good. Sana all. Ako, hinihintay ko lang yung sinabi ko sa'yo, sana hari nawa. Ay, Yun nako. lang. Merry Christmas na lang sa'yo, partner. Tingnan natin. Hanggat wala ko nakikitang sasabing, Kaya nga, Merry Christmas nga. sige. Happy New Year pag natanggap. Huwag naman. Christmas lang. Okay, sige, Christmas. Anyway, in connection po sa ating holiday ngayon, ginugunita ng bansa ang araw ng mga bayani ngayong araw po yan. Kaya po holiday August 25, 2025 bilang pagpapahalaga sa mga sakripisyo at adhikain ng mga nagpatatag sa Pilipinas. Kaugnay niya na binigyang diin ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang tema ng History Month ngayong taon na isang diwa, isang lahi, isang bayanihan na nagpapatibay sa mga halagang tapang, malasakit at paglilingkod sa bayan. Kaugnay nito ay pinag-utos ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lahat ng local government units na i-display ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng pampublikong lugar. Pinoy Gising! Ito naman, sabi,
Hinihintay ko na may main entrance si Daniel dito eh. Sa iba pa nating mga May balita. nakonsench. Ayan na, oo. Sabi ko, Oh, ano Kung na. nasa basa trip pala po, isa po yung pack na. Oh, hindi kasi alam mo naman mataas ang energy. Kasi Anjo patakbo-takbo kasi dito na Hawaii energy ko. Ibang energy. Naman. Ay, speaking of, sa iba pa nating mga balita, itinuturing ng cancer sa lipunan. Sino? Ang lumalalang issue ng korupsyon sa bansa. Oh, yung issue pala. Ba't ngayon lang? Oh, bakit sindali? Dapat Ngayon ngayon naman, namatay na yan. ngayon nyo naman na-discover? So ano to, stage 1? Dapat yan namatay na nga eh. Ang problema, partner mo, stage 1 pa lang ata na ngayon na-discover pa lang nila ba? eh. Oo, Oo, one. gagamutin- Nakalagay Magkaya pa- dito. Sige. Dapat yan maggamot pa on stage 1. Stage 3. Ayan o, stage 1, 2, 3. three Oh, stage 3 pala to. Sa Okay. payam ng DWIZ, tinawag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Mr. Boy Evangelista na ang maanumalyang flood control projects na grand conspiracy. Yung accountability should include everyone, no? Dito Correct. sa grand Opo, conspiracy na to, from the lawmakers, downloaded ang budget sa city or region, ang nag-i-implement po niyan yung mga department heads, no? From the DP head, which is the secretary, then from the secretary down sa mga regional directors, mga district engineers, and of course, ang pinakamalupit dito na dapat mag-held accountable, ma-filean ng plunder cases, ito pong mga contractors na nagkutsabahan, no? Samantala, hinimok naman ni Evangelista si Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na maging whistleblower sa nasabing kaso dahil ani ni Evangelista, mahirap imbestigahan ang naturang issue kung walang lulutang na patunay. Pag nagsalita na, kaya nga nananawagan kami doon sa lower echelons, no? Like yung pwede yung, kahit even I think this is the most honorable thing to do for the secretary, mag-whistleblower na siya, no? Ituro niya at sabihin niya kahit walang resibo na malinaw, I'm sure they will find a way, lalo na yung mga district engineers, for the flag, for the country, for the Filipino people, dapat maging sila mismo ang maging whistleblower. Kaugnay nito, sinang-ayunan naman ng VACC ang pagbubuo ng isang Independent Commission of Fact-Finding Body na mamumuno sa pag-iimbestiga sa flood control project at i-isolate ang mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang VACC po is asking for the creation ng isang independent commission or fact-finding body that will be independent, labas po sa DPWH. And kami nga, gusto namin dito, nakalabas din ang House of the Representative, no? Which is Congress, simply because most of them are perceived to be part of this grand conspiracy to attack our national treasury. Hindi lang treasury na attack niya, pati gigil ng tao na attack nila. Kuha yung inis. Kuha yung GG, gigil nyo si ako. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Volunteers Against Crime and Corruption President Mr. Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Ininspeksyon naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga flood control project ng Department of Public Works and Highways na itinatayo sa barangay ng Mariblo at Talayan sa Distrito 1. Ayon sa lokal na pamahalaan, natukoy na sanhi ng mga nararanasang pagbaha sa mga komunidad ang itinayong flood control project sa gitna ng creek na nakaapekto sa daloy ng tubig. Una nang nanawagan ng pamahalaang lungsod pamahalaang lungsod o LGU ng Quezon City sa DPWH na palitan na lamang ng detention basins ang mga proyekto alinsunod sa QC Drainage Master Plan. Nagkasundo namang magtulungan ang DPWH at lungsod na baguhin ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto upang maiwasan ang mga natukoy na problema. Pino Gising! Impunto, 20 minutos na makalipas ang alas 4 ng magandang holiday Monday morning. Sa iba pang balita, personal na ininspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang rock shed project sa Camp 6 Cannon Road, Tuba, Benguet na nasira noong Hulyo dahil sa bagyong Emong. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng halos 300 milyong piso. 300 million pesos po iyan ha. Subalit tinawag ito ng Pangulo na useless dahil kulang sa slope protection at iba pang mahalagang bahagi. Ayon kay PBBM, tila tinapon lamang sa ilog ang pera ng bayan. Binigyang diin ng Pangulo na hindi siya aalis sa pwesto hanggat hindi naaayos ang problema para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Pino Gising!
Pinaiimbestigahan ni Kumalarang, Zamboanga del Sur Mayor Ruel Molina ang Boyugan East Flood Control Project na nagkakahalaga ng mahigit 19 na milyong piso o 19 million pesos matapos itong bumigay at magdulot ng pagbaha noong Mayo. Ayon kay Mayor Molina, hindi kinaya ng dike ang rumaragasang tubig na naging sanhi ng pagbaha sa 5 barangay at paglikas ng tinatayang nasa 1,300 pamilya. Maliban sa nasayang na pera ng bayan dahil sa mababang kalidad na pagkakagawa ng dike, iginit din ng alkalde na nalagay sa panganib ang buhay ng mga residente. Aniya wala naging maayos na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng proyekto at kahit na inireport na ito sa Department of Public Works and Highways Region 9, wala pa rin konkretong aksyon ng ahensya hanggang sa kasalukuyan. Batay sa tala ng Municipal Engineer's Office, isinagawa ang proyekto ng JZL Builders and Enterprises na kalaunay isinabcontract ng Severs Construction. Pinoy Gising! Pabibilisin man po ng Department of Public Works and Highways sa mga road projects nito sa Manila North Road o MacArthur Highway sa Bulacan na nagdudulot ng matinding traffic sa mga motorista at residente. Ayon sa Bulacan 1st District Engineering Office, para madami ng allergic sa District Engineering Office. Pero ayon sa Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH, nakipagpulong na sila sa mga project engineers at site inspectors ng ARL Construction at ASIC. Hindi basic ha, ASIC Construction para talakayin ang mga issue sa trapiko. Ipinag-utos na rin nila sa mga kontratista na gawing prioridad ang paggawa sa gabi at iwasan ng malaking gawain tuwing rush hour. Paigtingin din ang paglalagay ng mga tamang traffic signs para mabawasan ang abala at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinoy Gising! Itinanggi naman ng 2 opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI na sangkot sila sa sinasabing paninira laban kay NBI at Director Jaime Santiago. Ayon kina dating NBI Director o Regional Director Gelasio Bongat at Patrol Morales, handa silang sumailalim sa lie detector test upang malinis ang kanilang pangalan. Nilang gawa-gawa lamang ang mga aligasyon ng mga nasa loob ng NBI na gusto silang sirain kay Director Santiago. Kaugnay nito nilinaw ni Bongat, Bongat, na nakausap na niya si Director Santiago at hindi niya naniniwala ang direktor sa mga akusasyon laban sa kanila. Pinoy Gising! Sa oras natin na 23 minutos, makalipas ang alas 4 ng Holiday Monday morning, parang Giljon, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Pumindot lang na dumadagungdong yung pagpindot, no? PBBM, pinatitiyak na mabibigyan ng tulong ang mga Pinoy na apektado ng malagim na bus accident na nangyari dyan po sa New York, dyan po sa may USA, ha? Dyan sa USA yan, ha? Tama ko, di ba sa USA ito, hindi ito sa New York, Cubao, ha? Kasi sa Cubao, alam ko, okay naman doon. Narito ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW at DFA sa mga otoridad maging sa Filipino community sa Amerika. Ito'y kaugnay pa rin ang bus accident sa New York na kinasasangkutan ng ating mga kababayan doon kung saan nasa 5 kataong nasawi. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alam ng palasyo ang nasabing insidente at agad din niyang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagmomonitor sa sitwasyon. Anya, pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na mabibigyan ng karampatang tulong ang mga Pilipinong naapektuhan upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Samantala, tawag pa tayo ng Patrol Report. Konektadong Pinoy Act, game changer daw. Mabilis at abot kayang internet. Inaasahan na may konektadong Pinoy Act. So, ano yung Wi-Fi all areas? Sana makonect din kami dyan, no? Ang hirap naman makakonect dyan, nakakatakot eh. Yun lang kasi open siya. Oo, and the security, ano? Baka naman may kakaiba dito na mas pinaigting yung security features. Kasi ito, di ba ito yung nag-lap sa law? Oo. Tingnan natin mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tinawag na game changer para sa digital inclusion ng lahat ng mga Pilipino
Kabila ang mga overseas Filipino workers sa ang konektadong Pinoy Act na ngayon ay ganap ng batas. Ito ang nihag ni Senator Alan Peter Cayetano makarang ikatuwa na ganap ng batas ang konektadong Pinoy Act na kanyang isinulong sa Senado. Good news anya ito sa pagpatupad ng digital access sa Pilipinas. Otomatiko itong naging batas makaraang maglapsin tulo. Layunin nito na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan sa pamamagitan ng mas mabilis, abot kaya at murang internet connectivity. Kaya din padaliin ang pagpapasok ng mga bagong internet service providers para mas dumami at bumaba ang presyo ng mga serbisyong internet. Nagtatakda rin ito ng minimum service standards para maprotektahan ang mga consumer. Inaasahan ang pagsasabatas ng Konektadong Pinoy Act dahil kabilang ito sa priority measures ng Administrasyong Marcos. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman sa oras na 4:27 in the morning, Marian Rivera wagi sa 73rd FAMAS Awards 2025. Uy, alamin natin ang showbiz report mula kay Partner Main. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Eto na nga. Ayan. Pag wala, relax lang tayo ngayon. Oo, wala yung lolo nyo, ay lola nyo eh. Alam nyo na sobrahan sa paglalaba. Wala si Mima. Wala si Mima. Mima pahinga. Oo, Ayan. mapahinga naman. Mima pahinga naman Oo. siya. Anyway, congratulations kay Miss Marian dahil masayang ibinida Yun. ng primetime queen na si Marian Rivera Dantes ang kanyang pagkapanalo sa 73rd Filipino Academy Arts and Sciences Awards o yung mas kilala po na FAMAS. Sa Instagram post ni Marian, ipinakita nito ang ilang best moments ng actress mula po sa awards night. Nanalo si Marian sa kanyang pagganap bilang Teacher Emmy sa pelikulang Balota. Ito yung nasa Netflix, ano? Matatanda ang nagwagi rin si Marian ng bilang Best Actress Awards sa parehong pelikula sa Cinemalaya naman 2024. Di ba ang FAMAS, movie and ano lang siya, di ba? Movie and music lang ba siya? Hindi ako sure eh. Parang wala. May TV pala to, may TV. Sobrang hindi ako sa showbiz. Sa ano, parang alam ko ang FAMAS is Chismis movie and TV. Kasi ang radyo is what? Golden Dove lang Golden ba? Dove. Parang Golden Dove yung Yeah. mas kilala sa radyo eh. No? Kailan kaya tayo magkaka-FAMAS? Si Anton, pwede natin bigyan ng FAMAS to eh. Bilang Mima ng taon. Lifetime Achievement Award as Mima of the Saan mo Century. nabibigyan na ng lifetime, mga deads na eh. Hindi naman. Diba? Yung mga matatanda. Talaga? Di ganun pa rin. Okay. Oo, alam mo bakit kaya ganun binibigyan ng lifetime awards yung mga ano, no? Posthumous usually. Oo, no? Dapat Anyway, hindi eh. Parang, Dapat yung mga ano pa lang, yung ongoing na yung buhay they're, pa. they're on their way to retirement. Ganun. siguro yung may konting baling pa sa kanilang prime Yan, ng tama, career nila. tama. At least may enjoy nila yon, bibigyan sila ng parang gaya na nangyari kay kay Nora Honor. Di ba ginawa siya national artist? Kaya na-enjoy pa pala niya. Na-enjoy niya lahat yun dahil naging national artist siya, buhay pa siya. Yes. So mahabang panahon. Ayan. Salamat, Mams. Wala si Mima, so ikaw si Mams. Mama, salamat, Mama. No problem, pare. Salamat, Mama Main, sa iyong showbiz news. Nakakapanibago na. Pero sige, ako naman pala mamaya. O, patay ka ako nung tatawagin mo sa akin mamaya. O, ako mamaya. Iba pa bumabalita sa pagbalik namin sa oras. Ano na? Pare. Ayan. Tol, 4:29 na ng morning ha. Magbabalik ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Pinoy Gising! Ayun no, on the dot talaga si George. Ang galing mo. 4:50 pare ko eh. On the dot. Ang layo ng script ko. Dapat hindi ho ako mag-intro ng NBI, Bakit? partner. Kasi kumuha ko ng tubig nung break.
Ay, ako, may pumalit ng anchor sa akin si Bambam. Oo, Kasi biglang nahiya umalis dito Oo, eh. Dapat, dapat- nagpicture, nagpicture, oo. nag-pictorial. ano daw siya, morning duty. Sabi ko nga mga nagpipicture dyan, Oo. mga nagre-resign, mga nagpaplanong mag-resign yun. Huy! Di ba? Oo. Para mag-post sila. Tara, para may pang photodump You sila. you gave me a great lesson. Yan. Mga ganyan. I appreciate the opportunities Diba? given to me. Mga ganyan-ganyan yan eh. I will ensure to have a seamless transition. Kung nagpapapicture na sa booth, sa logo. Nagpa-picture ba sa inyong dalawa dyan sa loob? Sa inyong tatlo? Three Stooges? Wala. Wala. Three Stooges Diyan ulit. dyan nagsisimula. Laging sa main anchor. Oo, yan dyan Hindi, sa akala ko ito yung huli. Hindi. Kasi ito yung Piniprepare nila yan. Pagka nagpicture sila dito, may mga kasama na. Oo nga Yung nakasubmit naman. na yun. Yung parang kagaya sa Yung last Avengers. day. Yung parang kagaya sa Avengers na yung parang kay Thanos nung nag-snap siya, yung gumaganon. Nagpe-fade. Diba? Tapos nakalagay goodbye. O, diba? Ay, joke lang ha. Pero mahal tayo Joke ni lang, Bambam. Teka mo, Bambam. gusurin ako ni Bambam. Sa ating NBI, eto partner, nagigigil ako pag nakakita ng ganito eh. Yung punuan na yung jeep pero nagsasakay pa rin yung driver. Kasya pa 3 puwit. Oo. Ano Yung ba yung half lang. Ano ba yung upong benching ko? Oo. Upong benching ko, tapos maglalagay pa ng dikahoy na stool dun sa may Sa daanan. gitna. Sa gitna na. O lalo yung mga biyaheng antipolo, no? Yung tinatawag nilang patok. Grabe yun. Yung mga parang yung mga tugtugan na pwede ka dun. Si Gil dyan, yung mga tugtugan niya pwede doon. Grabe dun. Oo, tsaka kakaiba yung mga remix Sobrang doon. lumilipad sila, no? Pero bawal po iyan kasi kung hindi ako nagkakamali parang overloading na yan. Kasi may maximum capacity yung mga jeep. Tama. Kaya sila nagkakaaberya dahil sa mga overloading na yan. O Correct. siya, alamin natin kung anong dapat gawin sa mga sumasampas sa sidewalk. Hindi pala. Sa mga punuan na jeep pala. Sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Punuan na ang jeep pero nagsasakay pa rin si manong driver? Nako, bawal ito. Mula pa noon, jeep na ang pangunahing transportasyon ng mga commuter para makarating sa kanilang pupuntahan. Ngunit paano kung nagpapasakay pa rin si manong driver kahit masikip na at punuan? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na hindi maaaring lumagpas ang bilang ng pasahero sa nakarehistrong maximum passenger capacity ng isang pampasaherong sasakyan. Ito ay may tuturing na overloading. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang bilang ng pasahero ay ibinabase sa laki, modelo at kapasidad ng isang jeep. Bukod pa rito, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagpapasakay ng pasahero sa bubong, estribo at harapan ng driver kung napuno na ang jeep. Ayon sa LTFRB, kung pasaway ang driver, maaari itong pagmultahin ng operator ng hanggang 15,000 piso na posibleng mauwi sa pagka-impound ng jeep o pagkansela ng prangkisa ng sasakyan. Kaya mga mamang tsuper, huwag isugal ang buhay ng mga pasahero para lamang sa karagdagang kita. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Bawal i-touch ha. Oo. Bawal i-touch. Kasi alam mo, minsan mga ano din to eh. Yan na. Sige, partner, go. Di yung mga pasahero kasi, mga nagmamadali na rin to umuwi. Naman. Kumbaga rush, di ba pag rush hour, Lalo na kung pukpuk pa sila sa sakay na trabaho. sakay na, yung nakakailang oras na ng pag-aantay. Okay, kaya di ba sa hindi tamang loading-unloading, doon na sila naghihintay Oo, usually. diba? Kasi yun yung lugar. Anong tawag yung papasok ng fresh, Uwi na. digmano, Papasok ka ng galing fresh, bago ka pa pumasok, amoy araw ka na. Oo, di ba? Kasi ganun talaga. At saka ang gagawin niya mga yan, ito yung loading-unloading area. Mhm. Ito yung illegal. Andito kasi yung daanan ng jeep na wala pang sakay. Sasalubungin na. Sa lubong ang ginagawa nila. Para lang makasakay. Hindi nila alam, pero wisyo, minsan aksidente pa na idudulot nun. Kaya mag-ingat ho tayo, ha? Yan, tama. Magdama Safety na. first. Iyon. Pero hindi mo talaga masisi eh. At the end of the day, Yung uwing-uwi na, yung makikipagbardagulan na. at saka yung minsan yung mga Yan, driver, yan, hindi ganun. naman, iba yan, suntukan Hindi, na yan, ganun par. talaga. Ganun ba? Paano? Huwag ka lang kakasa, pare, ha? Suntok lang, ha? Ba, mami, pag kumasa ka, ibang usapan na yan, ha? Noon sa bus, Oo. di ba may pila? Oh, yes. Pagdating ng bus, yung pila, di ko alam kung nasan. Sabi ko, mabwisit mo. Tapos nagtutula ka na, basta ang importante, makasakay ka. Ang weird, no? Parang kaya kami pila, para lahat makasakay. Di bali Yan, na organized babalya, manner. di bali na masiko, ang Pero importante. pagdating ng bus, pag
Diba? Hindi mo na ma-imagine. Hindi pa bubukas yung pinto eh. Nakabang na yung yung mga Kasi tao. gaganon pa sila. Parang dating gusto nilang maingud-yud pa yung mukha nila sa pintuan ng ng bus. Ganun talaga. Wag lang kayo magkakasan ng baril. Kasi Hindi ko pag lang nagkasan alam ng kung baril, iba na hanggang yun. ngayon. Hindi yan, pare. Wag ka magkakasan ng Bawal baril. Oo. Bawal yun, na. Mahuhuli ka doon. Oo. Kasi pag kinasa mo yung baril, ano ba kasunod pag kinasa mo yung baril? Ayun. Wag mong gagawin yon. Talagang huli ka for life. Yun. Oo, bawal yan, ha? O, Hindi siya. ako nakapag-bus ulit eh. Parang Medyo matagal. college pa nung huli ako nagbus. Ako nung lang. Nung nagko-commit ako dito. Heading here. Galing Caloocan. Kasi nag-ano ka ba? Nagka-carousel ka ba at that time? Oo. Ayun. Pero in fairness, ang carousel ngayon ay napakabilis. Oh, that's good. Wala nang traffic. Oh, that's good. Kasi dati may coding pa yung may code yung ang mga bus. For Hindi pa example, nila pwede ABC yan, di ba? Oh, yes, I can yung remember. ibang bus, hihinto ng kubaw ibabaw, doon Ah. mag-load ng matagal. Ngayon, kung gusto mo ng express, Mhm. may letter ganyan. Ah. Para hindi na siya ibabaw, ilalim naman. Exactly. Ngayon, isang lane na lang ang mga bus. Doon na kayong lahat. Oo. Tsaka yung mga C. Pero dumadagdagan din naman yung mga stasyon in fairness. Tsaka pinakasulit dyan yung mga C. No, Kasi yung lahat pwedeng babaan ng express. C. Yung C lahat. Oo, lahat yung, kung matagalan, pero Ang kung gusto tagal mo nun, alam mo ba, yun yung from Shaw matagalan. Boulevard, Oo. dito sa may Siang, na sa Greenfield, Yung nandun yung stasyon Greenfield. nun eh. Pagka yung istasyon, umaabot ako ng 2 oras, marating na monumento. Kung C ang sasakyan Oo, mo. kung lahat. Pero kung ano ba, either Yung A or B D. ata. Yung wala nang kubaw ibabaw, medyo ma-traffic din. Kasi di ba parang kasi alternating allowed sila mag, all lanes before, di ba? So, kung ikakabig talaga ng sagad para lang makapagsakay, no? Tapos pag kumabig, 4 na rin kagad. Oo, ganon. Ngayon, isang line na lang. So, ang Mabilisan bilis. na. Parang kaya ng 30 minutes from Monumento, MCU Station, hanggang dito sa Shaw Boulevard. Swabe. Buti nga yung mas maganda yung carousel, at least, bagamat nadadaanan lahat, mas mabilis. Tsaka parang may timer lang ata for loading and unloading. Yes. Tama. Kasi nga naiimpok eh. Kasi Kumbaga may iba yung rin naman, turnaround niya mabilis. at saka may iba naman kasing dadating. Ayun pa. Tama. Uy, eto, Pero favorite segment pupuno mo. pa rin yun in fairness. Oo. Anyway, sa ating LTI. Yan na, Let's prove it. Totoo nga ba na nami-misdiagnose ang mga heart disease sa mga kababaihan dahil kulang ang pera sa kanilang wallet? Pwede! Pero hindi yan, partner. Mali na naman yung dulo mo. Ganyan ako lagi. Oo, kada na lang may LPI. Nami-misdiagnose yung heart. Parang daw parang yung feeling mo, may lagnat ka. Tatapalan ka lang talaga ng 1,000 dito sa noo. Gusto ko mataparan Magaling ka na. Gusto ko mataparan ng check ni Ma'am Juby. Anyway, ito na nga, totoo nga ba na may misdiagnose sa mga heart disease sa mga kababaihan dahil sa gender inequality? Bakit? Anong connection? Alamin natin sa Let's Prove It. Bilang matagal na itong usapin, nakasanayan na natin ang makarinig ng mga kwento tungkol sa hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga kababaihan at mga kalalakihan, partikular sa trabaho. Pero, totoo nga kaya na nakakaranas din ng gender inequality ang mga kababaihan sa healthcare sector? Hindi lang ang mga medical professionals kundi pati ang mga pasyente. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, sinabi ng vascular medicine specialist at cardiologist na si Dr. Hasmin Melissa Bernardo na meron pa ring gender biases pagdating sa healthcare sector at nararanasan ito ng mga babaeng pasyente kung kaya minsan ay nami-misdiagnose ang heart disease. Marami kasing gender biases tayo, no? And hindi lang po yan gender inequality sa opisina, sa education, etc. Meron din tayong gender biases or inequality even in healthcare, no? So, mapapansin niyo, minsan pag babae ka, pumunta ka sa isang doktor, dinidismiss, no, yung mga nararamdaman. Baka pagod ka lang, o baka stress ka lang sa bahay, gano'n. O baka ano ka lang, anxious ka lang na tao.
Yung mga yon, ano. So meron talagang gender inequality even in healthcare. Dagdag pa niya, dahil sa nakasanayang tradisyon na ang mga kababaihan na nag-aalaga sa mga pamilya, hindi nila natatanggap ang sapat na medical attention na kinakailangan nila. Bukod pa sa gender biases na ito, sinabi ni Dr. Bernardo na meron ding natural differences ang mga babae at lalaki pagdating sa kanilang pangangatawan. Partikular na ang pagkakaroon ng mga babae ng mas maliit na puso at arteries. Pinoy Gising! Yun. So, pati pala sa healthcare ngayon, may discrimination sa babae ba naman? Oo nga eh. Wala na yan eventually. So, ano lang naman yan? Mamamatay na yung stigma na yan. Sa umpisa. Ngayong ano na yun, kumbaga kopong-kopong pa yung hindi pantay ang babae at lalaki. Hindi. Pantay na ngayon. Kahit anong mangyari. Correct. Ayan, salamat po sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, gaw-gaw ang bilhin. Siyempre, kasama pa rin. Iba yung feeling, wala si ano, si Mima. No? Kasama pa rin niya si Mama Susan. Kay Susan tayo! Yadaw po sa dagupan. Hoy, 5:01 na ng morning. Uwi na yung dalawa. Happy holidays yun yung dalawa, ha? Enjoy your Talaga may palakpakan porque uuwi ka na. 5:01 na po, ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Eto na nga, 4 na minuto na po, 4 minutes makalipas ang alas 5 ng Holiday Monday morning! Yahoo! Yehey! Yading! Lola nyo. Kaya nga, yading! Mima. Si Mima. Walang okray sa atin ngayon, pare. Naman. Happy tayo ngayon. Pero pare, paalala ko siya, holiday ngayon, so alam mo na. Alam mo na mamaya. Maunahan ko siya umuwi, yun lang. Holiday po ngayon, bagamat Holiday Monday, may ilang nanonood sa atin, mamaya natin batiin. Thank you po sa pagising na napakaaga, as usual. At baka mamaya ito may mga pasok. Kaya dinadamayan nila tayo sa ating pagsasakripisyo. Salamat po. Salamat sa inyong pagsasakripisyo. Salamat po sa pakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyong kada mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasinyo na naman. Sumasinyo palagi. At sumating lahat. Wow. Ang Monday edition. Demure tayo today. Monday Holiday Edition ng Pinoy Gising. Ikalawang oras na po hanggang 6 in the morning. Kami po nyo kasama minus si Mima Anton, Daryl Justin. Maine Barreto. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines! Narito muli ang ulo ng mga balita ngayong Holiday Monday morning. LPA sa loob ng bansa, bumaba ang tsansang maging bagyo. Pinoy Gising! Araw ng mga bayani, ginugunita po ngayong araw. Pag-display ng bandila, ipinag-utos sa mga LGU. Pinoy Gising! District Engineer sa Muntinlupa nasangkot sa maanomalyang flood control projects. Tanggal na sa serbisyo, isa pang District Engineer. Timbog matapos magtangkang manuhol sa isang kongresista. Pinoy Gising! Balita naman sa ibayong dagat, bagyong Isang tatama na sa Vietnam. Pinoy Gising! Sa sports, Hydrin Diaz nakapagtapos ng panibagong kurso sa kolehiyo. Pinoy Gising! Sa Factor Fake, Comelec maniningil na ng voters registration fee. Alamin natin kung yan ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo ng ating showbiz news, pagpili sa official Philippine entry sa 2026 Oscars, sisimulan na. Pinoy Gising! Tuesday Vargas, inaming na-diagnose ng autism at ADHD. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! At ito na nga, 6 minuto o 7 minuto sa pala, 7 minutes makalipas ang alas 5 ng Holiday Monday morning. Yay! Yahoy at yahay na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy
Gising! Yung kaugnay ng headline natin kanina, inaresto po ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways sa Taal, Batangas matapos nitong tangkaing suhulan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng halagang pumapalo sa tumataginting na 3 million pesos. Layon na nasabing suhol na wag isama ang District Engineer sa investigasyon ng mga proyekto na DPWH sa distrito na nasabing kongresista. Samantala, pinuri ni Senador Panfilo Lacson si Congressman Leviste dahil sa pagkakaaresto ng nanunuhol na District Engineer. Pinoy Gising! Sa kaugnay pa o sa iba pang detalye ng balita, nire-repaso na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakaroon ng internal disciplinary machine sa kanilang ahensya para malimitahan ang pagkakasangkot ng mga pulis sa katiwalian. Kasunod ito ng magkakasunod na reklamong natanggap ng National Police Commission o NAPOLCOM, dawit ang mga pulis at opisyal ng PNP. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, layunin ng hakbang na maresolba ang mga naturang issue at madisiplina ang mga pulis sa mga irregularidad. Anya bahagi ito ng mas malawak na reforma ng PNP upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Kaugnay nito, hindi tiniyak ng PNP na bukas ang kanilang hanay sa lahat ng hakbangin ng NAPOLCOM at kinilala ang komisyon bilang mahalagang bahagi ng kanilang internal disciplinary action. Pinoy Gising! Inaasahang aabuti naman ng 5 oras ang presentasyon ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges sa International Criminal Court sa Setyembre. Sa dokumentong inilabas ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte, aabot sa 30 minuto ang inilaan para sa opening statement, 3 hanggang 4 na oras ang pangunahing presentasyon at 30 minuto para sa closing statement. Git ni Attorney Kaufman, hindi nakagawa ng anumang paglabag si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsilbi ito sa bansa ng may katapatan at dangal. Nanindigan din ng dating Pangulo at ang kanyang mga taga-suporta na kailangan ng kampanya kontra droga para sa kapayapaan at kaayusan. Pinoy Gising! Ipinatatawag naman ng Land Transportation Office ang isang lady driver na nakuhanan sa video na minumura at minamaliit ang isang MMDA traffic enforcer matapos itong sitain sa harap ng Lasal Green Hills sa Ortigas Avenue. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, iniligay na sa alarm status ang Toyota Hi-Ace van na minamaneho ng babae matapos din itong tangkaing manakot sa enforcer sa pamamagitan ng pagbabandera ng pangalan ng isang opisyal ng MMDA. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO laban sa kumpanyang nagmamay-ari ng van para ipaliwanag kung bakit nito pinayagang imaneho ng isang discourteous person ang sasakyan. Batay sa reklamo ng MMDA, nagpilit umanong sumingit sa pila ang naturang driver, ngunit pinigilan ng enforcer. Kabilang sa posibleng kaso laban sa lady driver, ang obstruction of traffic at pagiging improper person para magmaneho ng sasakyan. Pinoy Gising! Mas pinalawak pa ng DENR, Bataan Provincial Government at Aboitiz Power ang taniman ng mangroves sa Orani, Bataan. Kasunod ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement ni na Environment Secretary Rafael Lotilla, Bataan 3rd District Representative Gila Garcia, Orani Municipal Mayor Antonio Arizapa Jr., GN Power Mariveles at GN Power Dingin President and CEO Aldo Ramos at mga kinatawan mula sa Tubo-Tubo Fisher Folk Association. Sa ilalim ng kasunduan, magtatanim at aalagaan ng karagdagang 10 ektaryang bakawan sa Orani kung saan aabot sa 20 ektarya ang kabuang mangrove site na pangangalagaan ng Aboitiz Power sa nasabing area. Ang proyekto ay bahagi ng Project Transform o Transdisciplinary Approach for Resilience and Environment Sustainability through multi-stakeholder engagement ng DENR. Bukod sa pagiging tirahan ng mga lamang dagat, malaking dulong din ang bakawan laban sa baha at daluyong, gayon din sa pag-absorb ng carbon dioxide na nakatutulong sa paglaban sa climate change. Pinoy Gising! Alam mo iba mga district engineer bago puntahan to, yan siguro din sinisisin nila sa baha, yung climate change. Talaga? So yung semento, Sige. may kaugnayan sa climate change. Yan. Galing.
Di ba? Cement at climate change. Labo. Ano pa ba yun? Galing. Ano pa ba yung mga nilalagay bukod sa semento? Yung mga parang Alam nyo, pipe yan, di ba? Yung climate change. Yan, sige. Paliwanag mo, partner. Huwag yung tinitiis yan. Ano yun? Ganun. Gagamitin yung materyales, yung pang 1970. Syempre may climate change nga eh. Lalagyan daw nila na ozone layer yung flood control. Busit eh, no? Labo eh, no? Ha? Ay, Ano ngayon nako. kung may climate change? Yan. Ha? Bakit ginagamit ba sa pangalo ng semento? Sa Lalagyan- pagbili ng makapal na bakal? Lalagyan niya daw Paano na ko sa inyo yung bakal eh? Yan. Lalagyan niya daw ng ozone layer yung semento. Busit eh, no? Para May di climate change ngayon. Sa bagay yung mga palpak na flood control project ay dahil sa klima, no? Nahiya naman yung klima sa inyo. Yung klima na lang pag-adjustin natin. Ano ba yung nasa aircon? Yung fluoro, whatever, ba yung CFC? Basta yung CFC. O, ilalagay din na yun sa mga pipe. Para tumibay. Ay, mga styro ng aircon. Galing nyo. Very good. Kaya pala mura lang yung sinisingil ninyo eh. Pero pag binungkal mo yung mga flood control project, natatawa ako sa nipis ng mga bakal eh. Diba? Grabe. May nag-illustrate Parang pa. nga daliri ko nga lang. May nag-illustrate pa nga sa isang website eh, na dapat ganito daw, kunwari, ganito kalaki yung stick, ganito, kunwari, yung parang bakal na yung frame na ilalagay. May Ang ginagawa, pantay-pantay pa rin daw makikita sa ibabaw yon. Pero sa ilalim putol na. Nabitin. Pati ba naman doon, nabibiting kayo? Parang ganun na nga. Siguro sabihin Kaya na isisi natin sa climate change. Kasalanan niya ng climate change, kaya lagyan ng ozone layer ang semento. Ano ba ilalagay sa bukod sa Wala. Sa styro. Tayo ngayon mag-adjust. Sorry Ay, po. hindi pala. Yung climate change pala yung mag-adjust. Kami nananawagan sa climate change. Na mag-adjust ka. Hindi. Nasisira yung flood control project. Hindi mo na yun. Magbigay ka muna ng public apology sa mga engineer. Ayan, oo nga. Doon sa mga district engineer. Doon mo siya mag-sorry, ha? Pagtapos mo mag-sorry, mag-adjust ka. Yan. Okay ba mga climate change? Ayos yan, di ba? Kainis na. Tuloy ang mga balita. Gising! Plano po ng Bureau of Corrections na gawing commercial area ang National Bilibid Compound sa Muntinlupa City. Ito ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ay dahil hindi na nababagay maging prison at penal park ang Bilibid lalo't napapalibutan na ito ng mga first-class subdivisions. Ipinaliwanag naman ni General Katapang na ipapagamit ang nasabing establishmento para sa iba't ibang government agencies para maging government center south of Metro Manila. Kasi meron din po government housing tsaka government offices na allocated dyan, 47 hectares. Kaya pwede pong gawin yung government center south of Metro Manila para sa ganun yung mga lahat ng government offices na gusto maglagay ng satellite office, ma-accommodate natin para sa ganun yung mga gusto mag-transact ng business sa government, national government, doon na lang po sila pupunta. Maliban dito, ihahain din ng ahensya ang panukalang Bucor Modernization and Land Development Authority para pamunuan ng proyekto at maabot ang target na deadline sa taong 2028. Pero because we are not in the business of doing commercial business, magpa-file po kami ng bill. We will call it Bucor Modernization and Land Development Authority. Para yung somebody will have to manage our vast properties. Kasi napakinggan po ninyo ang tinig ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa pareham ng DWIZ. Gising! Samantala nanindigan si Transportation Secretary Vince Dizon na layunin lamang ng Public-Private Partnership o PPP agreement sa pagitan ng gobyerno at New NAIA Infrastructure Corporation na pagandahin ang serbisyo sa NAIA. Ito'y bilang tugon sa inihaing petisyon ng ilang grupo sa Korte Suprema na mariing tinututulan ang PPP sa nasabing paliparan. Ayon kay Secretary Dizon, dahil nga sa PPP, nagbago na ang imahe ng NAIA na dating kilala sa napaksamang serbisyo o yung pangit na serbisyo at sinasabing worst airport in the world. Pakinggan natin si Transportation Secretary Vince Dizon. Nakita naman po natin, no, pagkatapos i-PPP ang NAIA, wala pang isang taon, napakalaki na ng naging improvement sa serbisyo sa NAIA. At yan po ay nagsisimula pa lamang. So, naniniwala po ang Pangulo at naniniwala po tayo sa DOTR na ang pag-PPP natin sa NAIA at iba pang mga airports tulad ng Cebu, ng Clark,
at iba pang mga airports natin, magdudulot ng mas magandang serbisyo. Handa namang sumunod ang kagawaran sa anumang magiging proseso ng Supreme Court dahil naniniwala ang kalihim na transparent naman ang kontrata ng PPP. Muli nating pakinggan si Transportation Secretary Vince Dizon. Naniniwala po tayo na above board at transparent itong kontratang to. Pero siyempre, kailangan naman po sumunod tayo sa proseso, no? At yan meron nang naghain ng kaso sa Korte Suprema. So papadaanin na lang po natin ang proseso. Tayo po isasagot diyan, kasama na rin po ng San Miguel, at papabayaan po natin na gumana ang proseso natin sa Korte Suprema. Narinig natin ang tinig at paliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 18 minuto na po, 18 minutes makalipas ang alas 5 ng Monday morning. Inilunsad naman ng Department of Education at DepEd ang transparency portal nito na paaralang bukas dashboard. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo nitong gawing mas accessible at bukas ang education data sa mga Pilipino at upang mas mabilis na matugunan ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon. Inadadali rin ng nasabing portal na ipaintindi sa mga magulang, guro at lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga paaralan para makatulong sa pagtukoy ng mga posibleng solusyon sa problemang kinakaharap nito. Dagdag pa ni Secretary Angara, maaaring ma-access ng mga dashboard user ang school-level learning results sa mga pribado at pampublikong paaralan tulad ng Early Language, Literacy and Numeracy Assessment, National Achievement Tester NAT noong school year 2023 at 2024. Makikita rin sa nasabing portal ang bilang ng mga enrollees, mga pasilidad, utilities and maintenance spending ng mga eskwelahan at iba pa. Pinoy Gising! Nanawagan ng Philippine Business for Education sa mga mambabatas na mas paglaanan ng pondo ang edukasyon kasabay ng paghimok na gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay PBED o PBED? PBED? Mandaming slash nitong... PBED. Ang daming slash na... Ilan slash yan? Executive Director Bal Kamuwa, nananatiling mababa ang pondo ng edukasyon sa bansa kumpara sa global standard na 4 hanggang 6% ng gross domestic product na itinakda ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Nabatid na 1.178 trillion pesos lamang ang inilaang pondo para sa edukasyon mula 2026 national budget na katumbas ng 3.8% ng GDP. Pinoy Gising! Suportado naman po ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbibigay ng local government units ng libreng medical services sa kanilang mga nasasakupan na magpapalakas sa public access healthcare. Pero parang dapat matagal lang ginagawa ng mga LGU to, di ba? Oo, adjust din tayo. Ayan na, LGU ha, isa pa kayo. Hindi, meron naman talaga. Yung mga barangay health workers naman natin talagang napakasipag naman itong mga to. Ito'y kasunod ng isinagawang pag-aalok ng free medical service ng barangay Pinyahan, Quezon City sa kanilang mga residente. Kabilang sa inialok ng community-based medical program ang libreng konsultasyon, gamot at preventive care. Maliban dito ay pinatutupad na rin ang mga kaparehong programa sa iba't ibang LGU sa bansa na naayon din sa bagong Pilipinas Agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising! Ito na nga yung balita ni Ma'am Celi kanina. Ayan. Isa ng ganap na batas ang bakit controversial ng Konektadong Pinoy Bill o KPB matapos itong otomatikong naging batas o tinawag na lapsed in tulo yung hindi napansin. Yeah. Kumbaga yung ikaw ay empleyado at matapos ang 6 na buwan ay hindi ka kinausap or walang pag-meeting. Automatic renewal. Lapse into regularization. Yan. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Layunin umano ng KPB na palawakin at gawing mas abot kaya ang internet at komunikasyon sa bansa upang mas maraming Pilipino ang makinabang, lalo na sa edukasyon, trabaho at negosyo. Ayon sa konstitusyon, otomatikong magiging batas ang isang bill na ipinasa ng Kongreso kapag hindi ito naaksyonan ng Pangulo sa loob ng 30 araw.
Pinoy Gising! So na-intrigue talaga ako sa Wi-Fi access na hindi natin makuha-kuha. Iba na nakakakuha. Oo. Pero okay lang yan, meron man tayo sa review natin. Masaya na tayo doon. Oo, doon na tayo sa mga nangangailangan. Bigay mo na yun doon. Tsaka doon na mamodify natin yung speed. Tayo lang yun. Tama. Speaking of kung ano naman modification, dako naman tayo sa ating fact or fake. Pero ito, maraming nagulat, partner, ang Comelec. Ayan. Ay, sige. Alamin natin alam mo kasi na nga. Sige ko yan. Itong BSKE, na-postpone. So, ngayon tuloy-tuloy yung registration. Yes, tama. Pero may balitang kumalat na. Alam ko, nag-post ang registration, itutuloy ulit yan after ng Bangsamoro Parliamentary Elections October. Pero may magkakaroon pa ulit ng registration. Tama. So, ngayon, Comelec daw ay naniningil ng voters registration fee. Kasi nga, na-cancel yung election. So, parang dagdag gastos. Pero nangingi pa sila ng dagdag pondo. Oo nga. Alamin natin kung yan ba ay fact or fake. Kamakailan ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE na nakatakda sanang idao sa Disyembre 2025 at inilipat sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Dahil sa nasabing pagpapaliban, mabibigyan ng pagkakataon ng iba nating kababayan na makapagparehistro para gamitin ang kanilang karapatang bumoto ng mga karapat-dapat na opisyal na maglilingkod sa barangay level. Pero may lumabas na post online na maniningil na raw ang Commission on Elections o COMELEC ng registration fee sa ating mga kababayang magpaparehistro. Totoo ba ito? Kumpirmahin natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ayon sa isang Facebook post ng unverified page na Comelec PH, nakasaad dito na may bayad na ang pagpaparehistro bilang isang botante na mag-walk-in simula August 15. Nagkakahalaga ng 3,000 pesos ang nasabing fee. Makikita rin sa post na may dalawang link na maaaring bisitahin, isang link para mabasa ang ibang detalye ng naturang abiso at isang link para sa online registration at iba pang transaksyon. Ngunit ayon sa aming research, ito ay fake. Ayon sa official at verified Facebook page ng COMELEC, ang pagpaparehistro bilang botante ay isang karapatang ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kwalipikadong Pilipino at walang anumang klase ng bayad ang kailangan para rito. Kaugnay nito, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na muling bubuksan ng poll body ang voter registration sa darating na Oktubre. Muling nagpaalala ang COMELEC na siguraduhing makinig, magbasa at maniwala lamang sa kanilang official website at social media platforms at huwag basta-bastang mag-link na mga kahina-hinalang link na pinopost online at sinishare ng mga unverified pages na nagpapanggap bilang COMELEC. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaluko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! Hindi nagising ka nga. Wakey talaga. Wala hong bayad, ha? Di namin nabayaran, pero pagkakapihin na lang natin mamaya. Ay, din, tsaka yung sa COMELEC, yung sa walang bayad. Tama. Fake po yan, ha? Sino nag-report doon, ha? Sinabi nung nag-report doon, wala, fake yun, ha? Fake yun, ha? Hindi ho tayo sisingilin ng COMELEC sa pagpaparehistro. Actually, they are encouraging us to register and exercise our right to vote. Kung hindi lang exercise sa umaga, i-exercise ninyong pagboto ninyo. Naman. Yun. At samantala sa ating showbiz, pagpili sa official Philippine entry, may ganun na, may Philippine, may meron ng selection mga part entry na. sa Oscars, pag iba, ng ibang ano ba tawag doon? Ibang kaya mo yan? Yung labas sa US. Na, mga foreign movies ng they're US. accepting na, no? So pagpili po ng official Philippine entry sa 2026 Oscars, sisimula na. Alamin natin yan sa aking partner na si Daryl Justin. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Demure kami. Demure kami today.
Para sakto lang tayo. Speaking of movies nga, Pak, tayong dalawa, hilig pa naman tayo manood sa Netflix. Yeah. Ilang pelikulang Pilipino ang naka-shortlist bilang official entry ng bansa sa 98th Academy Awards sa taong 2026. Kabilang sa mga pagpipilian ng isang 7-member committee ang mga sumusunod na pelikula. Sabihan mo, Pak, kung napanood mo na. Una is Food Delivery ni Baby Ruth Villarama. Hindi ko pa napapanood Yung yan. tungkol sa ano yan, West Philippine Sea. Okay, ayun. Yung Food Delivery. Ikalawa, Green Bones ni Zig Dulay. Si ano yan? Si Sino Dennis ba to? Trillo. Okay, naalala ko na. Yes, it's Dennis Trillo. Pero hindi ko pa napapanood yung mga yun, ha? Ano lang, nagilista lang ako ng gusto kong panoorin. Okay, sige. Pwede may beach mamaya. Holiday naman yan. Ito pa rin, pwede nyo panoorin mamaya. Ayan. Ito, gusto ko rin panoorin to. Hello, Love Again. Obvious naman yan. Kathy Garcia Sampana. Alden and Catherine. Ayan na. Magellan ni Love Diaz. Hindi ko pa yan. Hindi ko din alam yan eh. May isa pa, Some Nights I Feel Like Walking ni Peterson Vargas. Bakit parang mga pangalan ng kanta to? Some Nights I Feel Like Walking? Some Nights I Feel Like Walking. Ay, ano yan? Sleepwalker yan. Malamang. Totoo nga ba na sleepwalker? Sleep, ano? Tama, sleepwalker nga. Hindi, anong title? Some Nights I Feel Like Walking. Okay. Ni Peterson Vargas. Okay. Dalawa na lang. Song of the Fireflies ni King Palisok. Ayun. At yung huli, trending na movie to nitong mga nakalipas sa linggo lang. It's Sunshine by Antoinette Hadaone. Yung kay Maris Racal. Sunshine. Yung sinasabi ni Anton na hindi nga daw maganda yung ibang tungkol action. Sa abortion. Oo. Tungkol sa abortion yung tinutukoy ni Anton doon. Pangungunahan ni Film Development Council of the Philippines Chairman Jose Javier Reyes ang komiteng pipili ng pelikulang kakatawan sa bansa sa 2026 Oscars. Ayon kay Reyes, hindi lang kalidad ng pelikula ang titignan ng naturang komite dahil kasama rin anya sa criteria ang ginawang strategiya kung papaano nakapukaw ng atensyon ang mga pelikulang pagpipilian. Inaasahan na papangalanan ng komiteng pangungunahan ni Reyes ang official Philippine entry sa 2026 Oscars bago dumating sa Oktubre 1 na deadline sa pagsubmit sa International Feature Film category. At yan aking balitang showbiz! Hindi napigilan. Balik na siya, partner! Salamat. Nagpasalamatan on air, Vicent. Walang yan, no? Ayun, ating showbiz. Good luck sa mga films na nabanggit. Yes, mukhang lahat naman maganda. At gusto ko lang talaga mapanood dito yung Hello, Love Again. Hindi mo ba napapanood? No, I Bakit? haven't. So, hilahin ko si Manette para panoorin namin ito. Maganda naman siya. Okay. So, thank you for the recommendation. naman. Huwag yun na. Netflix, di ba? Meron? Meron ba sa Netflix nito? Meron na yata. Meron na. Yata Kasi sige. yung one nandun eh. Nakita Check ko total, magbe-break naman na tayo. Ayan. Ay, salamat po ulit. At standby lang po muna, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Panoorin na yung K-pop Hunter. Ayan, nakapila ng panonorin namin yan. Alam mo Sabi ba? nga, K-pop, wait lang, K-pop Demon Hunters, ha? Sabihin ko, every time nalalabas kami ng weekend ng anak ko, yun ang kanta. Talaga? Yung Golden. Yung Gold. Kinakanta mo yan dyan. Kinanta na rin ni Anton. Tapos bawal ko pang kantahin. Bawal mo kantahin. Kailangan siya lang yung kakanta, yung anak ko lang. Yung mga usual mga bawal bata. sabayan. Pag sinabay mo, magagalit. May gigil. You're not allowed to sing! Okay. Sabi ganon. At if you're not allowed to sing, allowed tayo maghanap buhay. 5:30 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Wakey na po! We're back sa Pinoy Gising sa oras po na 33 minuto, 33 minutes makalipas ang alas 5 ng Holiday Monday morning! Yahoy! Yay! Yahoy at yehay na tayo, paring Wener, sa mga report! Malalaking tao na nasa likod ng katiwalian sa fraud control projects dapat daw na agarang mapanagot. Alamin natin detalye mula Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Sana'y may malalaking tao na makasuhan, ma-prosecute, ma-convict at makulong para wag nang pamarisan sa paggawa ng katiwalian. Ito ang binigyan ni Senator Panfilo Lacson makarang higit na kung walang katiyakan ng pagpaparusa, magpapatuloy ang korupsyon kasabay ng patuloy na pagkasayang ng taxpayers' money o buwis na binabayad ng taong bayan at gayon din papatuloy ang pagkawala ng mga buhay. Ang kay Lacson, kapag walang makitang accountability o katiyakan na may mapapanagot, mawiwili ang dating gumagawa
ng katiwalian at may hikayat namang gumawa rin ng kalokohan ang dati hindi gumagawa nito. Kamakailan, idinitalye ni Senator Lacson sa isang privilege speech ang lawak ng korupsyon sa likod ng mga palpaka at guni-guning flood control projects. Binigyan din ni Lacson na mahigit 1.9 trillion pesos ang inilaan sa DPWH pa lamang para sa mga flood control projects mula noong 2011, subalit bigo pa rin itong maresolba ang problema ng baha. Posible anyang hindi bababa sa kalahating trilyong piso ang nawaldas dahil sa korupsyon. Bagamat ikinatuwa ni Lacson na nakikilahok na ang publiko sa pagmamanman at pagre-report ng mga questionable flood control projects sa pamamagitan ng inilunsad ng Malacanang na sumbong sa Pangulo website. Iginiit nito na dapat itong palawakin upang masaklaw lahat ng infrastructure projects. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Metro Patrol naman tayo. Nabotas, inilunsad ang walang plastikan 2025. Ayun, Ayos gusto ko yan, yan. Ano, pantao ba yan o pang literal na plastic? Hindi ko alam. At Alamin natin. susulong ang Oh. anti-plastic campaign. Ayun. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Nagsama-sama noong Sabado ang mga residente, grupo ng kabataan at mga tagapagtaguyod ng kapaligiran sa pamarang lungsod ng Navotas para sa Walang Plastikan 2025. Ang buong araw na kaganapan na may layuning bawasan ang paggamit ng isahang plastic o paggamit ng plastic. Ginamit ang programa o ginanap ang programa sa Navotas Convention Center na inorganisa sa pagtutulungan ng Eco Waste Coalition and Small Productions na itinampok pa ang KIO, Autotelic, Shortone, Space Moses, Sika, Superfly, Denay, Gatpuch, Much Love, Colt at Omar Baliw. Sa maikling pananalita ni Mayor John Ray Chanco, ipinaalala ng alkalde sa mga residente ang epekto ng basurang plastic sa ecosystem ng lungsod. Ipinatutupad din sa lungsod ang No Plastic Friday Ordinance na bawal ang paggamit ng plastic bags sa mga negosyo tuwing araw ng Biyernes. Ani Chanco, bilang isang fishing community, mahalaga ang kalusugan ng karagatan at ang plastic ay nagiging microplastics na napupunta sa dagat, kinakain ng isda at sa huli, ang pamilya natin ang kinakain nito o ang kumakain nito. Ang panata, iwasan ng plastic, alagaan ng dagat at proteksyonan ng susunod na mga henerasyon at sama-sama na magsasabing walang plastikan. Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Uy, parang midiin yung ano, no? Ang ganda na pagkakasabi ni Mama Beth doon. May pinariringgan. Oh, midiin. Walang plastic! Oo, Ganun pa din, walang no? plastikan. Tama! O, di Nasaan na okay. yung pagkain natin? Mula sa kanya. Wala pa rin, no? Well, Pero wag mo ilalagay sa plastic, Mama Beth, ha? Oo. Galing na sa'yo mismo yun. Bawal na mag-plastic. Ay, nako. Ay, ito Wala naman. tayo. Tapos na tayo sa metro. Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Unang kaso ng ASF sa Cagayan ngayong 2025 na itala sa Sanchez Mira. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ng Cagayan ang unang kaso ng African Swine Fever o ASF sa lawigang ngayong 2025. Naitala ito sa Barangay Centro 2 ng bayan ng Sanchez Mira matapos mamatay ang dalawang baboy ng isang hog raiser. Ayon kay Dr. Noli Ben, Provincial Veterinarian, agad na inimbestigahan ang insidente at sinuri ang natitirang baboy sa pamagitan ng blood sampling na kalaunay nagpositibo sa ASF base sa resulta ng Regional Animal Diseases Diagnostic Laboratory sa Tuguegarao City, Cagayan. Ayon kay Dr. Ben, matagal nang walang kaso ng ASF sa lugar at huling naitalap ito noong 2021. Bagamat hiwalay sa ibang kabahayan ang pinagmulan ng kaso, mahigpit na binabantayan ng autoridad ang sitwasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo. Nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang ronda,
probinsya. 3 patay nang bumangga sa bahay ang isang van sa Quezon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. 3 ang dead on the spot samantalang 2 sugatan matapos na araruhin ng isang van ang 2 kabahayan sa gilid ng kalsada sa barangay Abuyon sa Narciso, Quezon kahapon ng hapon. Kinilala mga biktima sina Efren Bagalo sa 45 anyos, ang driver ng van at ang mag-asawang Florencio at Marilyn Lumanglas, kapwa mga residente na nabanggit na lugar. Sa investigasyon, galing umano ang mga biktima sa town proper ng San Narciso, Quezon at pauwi na sa kanilang bahay nang maganap ang insidente. Posible mo nung nawalan ng kontrol ang driver sa manibela at tinumbok ang 2 bahay sa nasabing lugar. Nagsasagwa pa ng investigasyon ng mga otoridad sa naturang pangyayari. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun, so kaya ba? Mukhang ayun, kaya pala. Meron pala. Mula Calabarzon, baba tayo ng bahagya sa Bicolandia. Construction worker at isa pa nitong kasama sa Naga City arestado sa drug buy-bust operation. Detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Nasa custody ngayon ang Police Station No. 6 sa mga suspect na sina alias Fernando, 31 years old construction worker, at alias Wenceslao, walang trabaho parehong residente ng Barangay Cararaya, Naga City, matapos maaresto sa isinagawang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Cararaya na naturang lungsod. 5 plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu ang nakumpiska sa suspect na hindi pa tiyak ang eksaktong halaga nito. Nabawi naman ang 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money sa pagbili ng illegal na droga sa suspect na mga otoridad. Inihanda na rin ang kasong isasampa sa kanya. Ngayong buwan ng Agosto ay walang puknat ang kapulisan ng lungsod ng Naga sa pagsasagawa ng anti-illegal drug buy-bust operation laban sa mga suspect, lalo na ngayong papalapit na ang iba't ibang aktibidad kaugnay ng Peña Francia Festival sa susunod na buwan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang ronda sa probinsya. Karambola ng 3 tricycle sa Laguna. Fish vendor patay. Kala ko mamayang alas 8. Iba palang karambola yan. Oo, iba yan. to. Literal to na karambola. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Patay ang isang fish vendor, sugatan naman ang 4 na iba pa sa karambola na 3 tricycle at isang pampaserong bus sa Maharlika Highway, San Pablo City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima si alias Marlon, 33 anyos at tubong Talisay, Batangas. Sa investigasyon, pare-pareho manong mabilis ang takbo ng 3 tricycle at isa sa mga ito ang nasagi ng pampaserong bus na nadamay pa ang 2 iba pa. Agad naman ng mga sugatan, samantalang arestado naman ang driver ng pampaserong bus. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa sa impina may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Calabarzon, panig tayo ulit ng norte. Tumawili Bypass Road sa Isabela. Aba, very good. Natapos na. Buti itong project na to. Tapos na. Sana, ayun eh. Sure naman ako paniguradong matibay ito. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Natapos na ang bagong 3.58 kilometrong Tumawini Bypass Road ng Department of Public Works and Highways para sa mga magsasaka sa bayan ng Tumawini sa lalawigan ng Isabela. Ayon kay Ginoong Danilo Paet ng Barangay Maligaya, mas mabilis na ngayon ang pagbiyahe ng kanilang ani patungo sa merkado dahil sa bagong kalsada. Malaking ginhawa umano ito sa kanilang hanap buhay dahil hindi na gaanong abala ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Dahil sa maayos na daan, mas maikli na rin ang oras ng paglalakbay kaya't napapakinabangan ng husto ng mga magsasaka ang kanilang oras at mas ligtas pa ang biyahe. Tiwala ang mga residente na higit pang uunlad ang kabuhayan ng kanilang lugar dahil sa bagong bypass road at bukod sa kaginawaan sa pagbibiyahe ng mga kanilang produkto. Nakikita rin nila itong daan upang mahikayat ang mas maraming oportunidad sa kanilang komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo. Nag-uulat pa sintilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Samantala, Emergency and Quick Response Center itatayo ng Mabalacat City Government. Alamin natin ang detalye nga mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, good morning. Magtatayo nga raw ng isang lugar na lamang na quick emergency response. Itong Mabalacat City Government dito sa Pampanga. Ito ay upang lalong mapaunlad nila itong kanilang quick response on emergency situation. Ano mga oras? Ito yung inihayag ni Mabalacat City Mayor Gelda Aquino matapos itong simpleng ground breaking para dito sa kulang 200 metro kwadrado na lote na dinonate o pinagkaloob nitong Winchester Realty Group. Ayon dito kay Mayor Aquino, dito na sa lugar nito itatayo itong PNP o itong Philippine National Police, itong kanilang fire department at itong kanilang rescue teams dito sa lugar nito upang magkaroon niya ng maaliwalas at maayos na pasilidad itong kanilang mga quick response teams. Ayon kay Aquino, itong nasabing lugar ay malapit lamang sa kanilang City Hall at sa susunod na taon itong 2026 budget ay isusulong nito sa sangguniang panlunsod ang pagpasa ng kaukulang pundo upang kaagad maumpisahan ang gusali para dito sa kanilang quick response and rescue teams building. Ayon kay Aquino na napapanahonan niya itong nasabing hakbang dahil sa lumalaki ang populasyon ng kanilang syudad, Mabalacat, at ekonomiya. Saklaw kasi nitong Mabalacat City, itong halos malaking bahagi nitong Clark Freeport Zone, kabilang na rito yung tatlong tribal village na nasa loob ng nasabing ecozone. So yan ang update buhat dito sa Clark Freeport Zone. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrola. Nag-uulat, simple lang may todo lakas, DWIC. Nagbabakita na tama, naglilingkod. Pinoy Gising! Nang tama. Ako na nagtutungan ng tama. Ayan. Maraming salamat kay Kuyang Johnny Gole sa kanyang report ngayong morning. Standby po muna. Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Ay, gigising na pala. Kala ko. Ito po, 13 minuto na lamang bago mag-alas 6 in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Gisingin ang mga dugo kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 8 minuto na naman po bago mag-alas 6 ng Monday morning. May pahabol tayo mula sa Ronda, Probinsya. Most wanted person sa Calabarzon patay sa engkwentro sa mga pulis. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Patay ang isang most wanted person sa Calabarzon na makipagpalitan ito ng putok sa mga otoridad kahapon sa Purok 5, Barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon. Kinilalang suspect na si alias Pitbull, 39 anyos at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Colonel Romulo Albacea, Quezon Police Director, isisilbi umano ang mga arrest warrant sa naturang akusado nang makipagpalitan ito ng putok imbis na sumuko. Isang kasamahan ni Albacea, isang kasamahan ng suspect ang nadakip ng mga otoridad at kasalukuy nakakulong sa Quezon Police Provincial Office. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Inaasahang tatama sa kalupaan ng Vietnam ang bagyong Isang na may international name na Kajiki. Nabatid na saglit itong humagupit sa pinakatimog na bahagi ng China bago ito nakatakdang maglandfall sa Vietnam sa mga susunod na oras dahilan upang iutos ng mga otoridad sa Vietnam ang paggikas ng mga residente ng mga lugar malapit sa dagat. Ang bagyong Kajiki ay may taglay na lakas
na hangin na aabot sa 166 na kilometro kada oras malapit sa gitna at inaasahang lalakas pa sa 180 kilometro kada oras. Samantala, hinagupit din ng bagyo ang lungsod ng Sanya sa Hainan Province ng China kung saan ipinag-utos ng mga otoridad doon ang pagsasara ng mga tourist attraction at beach resort. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hi, Dylan Diaz, nakapagtapos ng panibagong kurso sa kolehiyo. Alamin natin ang good news at sport news. Aba, 2-in-1 to Good news na, sports news pa mula kay Boss Ian Articola. Good morning, pare Koy! Good morning, Daryl at Maine. Narito ng latest sports update. Sige. Proud din na Olympic gold medalist na si Heidi Diaz ang Binabati kanyang ka lang pagkatapos ng kursong Project Management sa Benilde Space Continuing Education. Sinabi ni Heidi na marami siyang natutunan mula sa kanyang mga kaklase at guro. Ngunit ang pinakamalagaan niya ang kahalagahan ay ang komunikasyon bago, habang at pagkatapos ng event. Ayon kay Heidi bilang athletes representative sa International Weightlifting Federation, layo niya maipalaganap ang weightlifting sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Matatandang nagtapos siya ng Business Administration Major in Management sa De La Salle University noong 2023 at nagtayo ng sariling weightlifting academy sa Rizal noong 2024. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayan na nga. Sa ating showbiz. Oo. Nasaan ba yung headline? Ito, ayan. Ha? Ayan, sa ating showbiz. Yan. Tuesday Vargas, inaming na-diagnose ng Ay. autism at ADHD. Wala si Anton. Sino alamin natin yan. Mula ulit kay Ian Articona. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Good morning kayo ulit pare. Tingnan natin. Sige, go. Eto na. Nagbinata si Ian. Patay tayo dyan. Manda ka raw mamaya. Wala si Anton. Ako muna maghahatid ng balitang showbiz. Sige, go. Ibinunyag na aktres, komedyante at singer na si Tuesday Vargas na na-diagnose siya ng autism spectrum disorder at attention deficit hyperactivity disorder noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Tuesday ang 10 mga bagay na hindi pa nalalaman ng publiko tungkol sa kanyang personal na buhay, kabilang na ang kanyang ASD at ADHD diagnosis. Ilan sa mga ito ang kanyang pagiging single mother sa edad na 21, mga pinagdaan ng paghihirap lalo na noong bago siya sumikat, mga natanggap na heartbreak at abuso mula sa mga ditukoy na individual at mga problema sa kanyang mental health, lalo na't dalawang beses niyang sinubukang wakasan ng kanyang buhay. Sa uli na nawagan si Tuesday na laging unahin ng sarili at kamustahin ng mga kaibigan at kakilala, lalo na ang mga hindi humihingi ng tulong. Matatandaang nag-anunsyo ang direktor ng 100 tula para kay Stella na si JP Laksamana na na-diagnose rin siya ng ASD noong 2023. At yan muna ang balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Wow. Hindi halata kay Tuesday, no? Oo, may diagnosed siya ng ganon. Happy lang, positive lang. Yes, laging good vibes yung inaano niya. Yan. Binibigay niya talaga. Salamat sa iyong showbiz. Hindi to si Mima eh. Ano ba? Oo. Mimo. Mimo. Para labo ng Mimo na. Pero thank you pare ko sa iyong double duty. Singilin mo na lang si Anton pagbalik niya. Ito na. Yung pinangako namin ng Thursday, Friday, kami ay mag-attendance check ngayong morning. Na-miss ko to Meron tayong 11 million viewers today. Medyo mababa kasi holiday. Okay na naman. They deserve to sleep. Tinanghali ng gising. Speaking of tinanghali ng gising, unahin ko na. Si Mama Erna. Tinanghali ng gising. Nagsasorry siya, sabi niya, sorry tinanghali po akong gising. Okay lang yan, Mama Erna. Bawi daw siya sa tulog. Okay lang yan, Mama Erna. Minsan, hindi kinakailangan maging maaga. Ayan. Pero kami... Kaya next time, alas 5 na kami magsisimula. Huy! Wag ganon! Wala pa sinasabing ganon. Walang memo. Okay. Si Kuyang Pobrelino Maruginho. Paano bago yung Pobrelino Mariguinho. Mariguinho pala. Mariguinho. Good morning. Kuyang Lino. Ayan. Para mabilis. Kuyang Nelson Malino. Good morning. Morning, Kuya Nelson. At si Mama Susan Jeronimo. Ayun. Mama Susan, good morning. May bago ulit si Beth Escares. Beth Escares. Ibang Beth yan, pero wala pa rin tatalo sa Mama Beth natin. Si JB Valdez na hanggang ngayon hindi pa pinapadala yung mga bawang natin. Yung order namin. Yung order namin, JB. Ano na pare ko? Good morning, JB. Ay, naka-duty siya ngayon,
sa mga nasa BFP Nueva Ecija. Ayun. Good Cabanatuan morning, City. Cabanatuan. Ayan. Si Mon Samson na Manila Bulletin. Good morning, Kuyang Mon. Tropang extra rice. Tropang extra rice, shout out daw. Ayan, no. Pinagkakape niya na si Mama Beth. Sige, magkape na raw. Si Papa JM, sorry, wala si Anton ngayon. Good morning, JM. Kami muna ni Anton, kami muna ni Larmaine at saka ni Ian ang kasama mo today. Papabati sa pamangkin na nagba-birthday daw ngayong araw na si Christian. Happy birthday. Happy birthday, Christian. Happy holidays. Happy holidays. Dapat pala ganun yung kanta ko mamaya. Pero iba yung kanta ko mamaya. Ayan na. Si Kuyang Tristan Wyatt Gulay, good morning. Christian, good morning. Hi. At si, hi, ang cute nito magayon, hi. At si Marianito Villarama. Ayun. Marianito. Kuyang, good morning. Kuyang Marianito, magandang morning sa iyo. At sa lahat po na nakinig sa amin all throughout the day, all throughout the broadcast, maraming salamat po sa inyo. Ingat po today on a holiday. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Walang masama sa pagbagal. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Slow down lang daw. Slowly but surely. Pero hindi mo pwede sabihin niya sa traffic dyan kasi sa stoplight titigil ka talaga. At pag wala kang driver tip for today, bukas ibalik mo yan. Ay, sige. Bukas may driver tip for today siya. Meron na. Birthday ni Alona ngayon? Oo. Miss Alona ba sa aming sa account executive, happy birthday, Ma'am Alona. Baka naman. Ay, di tapos na nga pala siya, no? Basta yun, tumunog na. Yan na po ang kalipunan ng mga balita tinambok sa Pinoy Gising on a Holiday Monday. Kami po niyo nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. At sa ngalan rin po ni Anton, ako po si Ian Articona. Walang last name, dapat may last name. Anton. Ay, sabihin last name. Nagpabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang tabayanan ng Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyas. At ang kasama niya ngayon ay si Miss Judith Estrada Larino. Alas 6 na. Good morning. Pasada Balita, susunod na. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga